So yun nga mga katropa, after natin magpalit ng ball body, kailangan natin siyang i-program mga katropa. So ngayon i-share ko sa inyo kung paano natin siya i-program para magkaroon kayo ng idea, lalo na pagka kayo yung gagawa mga katropa, lalo na sa mga beginners, para makita nila at magkaroon din sila ng idea. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo ng mga subscriber, YouTuber, viewers, sa mga nagko-comment sa aking comment section. Shout out sa inyo mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta. Shout out sa Mechanic Group admin, kay paring Janjan, kay paring Louie, kay Sir Peter Tak, at sa mga ibang group admin, sa ating mga member. Shout out sa inyong lahat mga katropa. Yan, sa mga nakakapanood ng ating content, yun, pag gusto nyo yung video, bigyan nyo naman ng isang like, tsaka subscribe, at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na content mga katropa. So yun nga mga katropa, nagpalit tayo ng ball body, kailangan natin program. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-program mga katropa, para magkaroon din ng idea yung iba. So let's go! The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So yan nga mga katropa, after natin magpalit ng ball body, ang dami nang lumabas. Ayan mga katropa, mayroon pa sign na ano yan, Smart City Blind Spot Power Malfunction. Ayan. Tapos yung mga check engine, ayan, nandyan na mga katropa ngayon. So tapos hindi nga natin ma-shifting yung mga katropa pag nagpalit kayo ng ball body mga katropa, lalo na Mazda. So hindi natin ano yan, kahit tapakan natin yung brakes. Ayan, napak ko yung brakes, ayaw pa rin mga katropa. So kailangan natin i-program kasi ang dami niyang code. Ayan mga katropa. So dito tayo sa program, module programming, programmable module installation, check. Punta tayo sa TCM. Yan, check. Yan. So during module programming, this module has been numbered, the process. Okay, check lang. Yan, is this correct? Yes, please wait. So maghihintay lang kayo kasi meron tayong susundan dyan. The diagnosis tool was unable to obtain valid part number from the vehicle. Would you like to try again using the number? Yes lang tayo ng yes dyan. If necessary to obtain the last build data you connected. Yes, check natin. Ayan, tignan natin kung anong mangyayari. So locating, ensure the following location. Set the ignition switch on lang natin. On lang. Okay, on lang daw natin. Check. Off natin, 0. Yan, check. Yan, install the new module in the vehicle. Check, naka-install na. Ignition switch on natin. Check. Please wait daw, please wait. 0. Yan, off natin. Check. On ulit. Check. Yan, antayin natin. Please wait. Yan. Ano na siya, yan na, module reprogram na siya. Hintayin na lang natin yan mga katropa. So tas may ship na natin yan, tapos test drive, tapos tignan natin kung may lalabas na check engine. Usually kasi meron lumalabas na isang code mga katropa, yung ano natin. Tapos ipoprogram natin ng manually mga katropa, after natin siya mga program ng dito. Pag hindi ma-delete sa ating laptop, so puprogram natin ng manual. I-share ko sa inyo yun pagka lumabas yung check engine na yun mga katropa. Pero usually lumalabas, ilang unit na yung napalitan ko ng ano. Kasi yung problema nito mga katropa, meron siyang
ang tagal mag-shift. Halimbawa, nasa driving kayo, tapos bigla kayong mag-overtake, syempre aapakan nyo ng malalim yung accelerator. So, ayaw mag-shift, or nasa second gear kayo, bigla yung apakan yung accelerator, ayaw niya mag-shift. So, module installation complete. Check. Complete daw. Check. Ignition off. Okay. Check. So, hintay lang natin 40 seconds. Operation in progress. So, ganyan lang pagka magpo-program. Kaya, kung wala ka lang din naman pang program, hindi mo siya maiano mga katropa. Halimbawa, magpapalit ka ng ball body, Mazda, Sky Active, transmission. So, kailangan talagang i-program mga katropa. Yan. Okay, done. Okay na yan. Try natin mga katropa, start. Tingnan natin kung mai-ship natin. Ayun, na-ship na natin mga katropa. Ayan o. So ngayon, check ko, na-ship na natin. So, wait lang natin siya until ma-reach niya yung temperature, and then check natin yung ATF kung complete. Tapos, completuhin natin. Ayan o. Tingnan nyo mga katropa, may check engine ha. Ayan na natin. Habang pinapainit natin, check natin yung kung ano yung check engine. Tingnan natin kung ayan yung kailangan nating i-set up sa manually. Yan. Manual setting tayo. Pag yun yan. Pero check muna natin siya rito kung yun nga yan mga katropa. Yan. Nag-iisang check engine na lang naman mga katropa yung nandito sa ating cluster. So palagay ko yun nga yung ano yan, yung code niyan. Kagaya nung ilang unit na yun na may problema sa ano, almost diesel lang naman mga katropa yung nagkakaroon ng issue na ganito. So sa petrol or sa gasolina is mabihira mga katropa. So para ito okay naman, magka-problema, malapit nang matapos sa warranty niya. So na-claim pa naman mga katropa. Yun yung kagandahan dun na ano, hanggat may warranty pwede nating i-claim, basta ma-sure lang natin yun yung problema mga katropa. Kahit anong ayan, ang dami. Okay, tingnan natin kung ano to. So dito tayo sa PCM, tingnan natin kung ito yun. ACM, PCM, optimal performance, lost communication with TCM. Okay, TCM. Oh, ito nga yata yun, no, mga katropa. Oh, yan, no. Yan, no. P06B8 sa TCM yan. Internal control module, non-volatile random access memory. Yan, NBRAM error. So ayan yun mga katropa. So try natin i-delete lahat. Delete na natin lahat para yan yung ano natin sa manual pa. Papakita ko sa inyo yan mga katropa kung paano natin i-delete pag ma-i-delete natin ngayon. Halimbawa, na-i-delete natin ngayon, pag off mo, tapos pag on mo ulit, babalik uli yung check engine na yan mga katropa. Ganyan yung na-encounter ko sa isang unit. Tingnan natin kung ma-delete mga katropa yung ano na yan, yung check engine. So habang ano natin yan, isi-ship ko muna sa ARC para ma-check natin yung langis kung kompleto ba pagka nasa tamang temperature na siya. Ayan. Para ma-check natin. Ayan. Matagal nga lang ano yung reading continuous na yan mga katropa. So yan, medyo mainit na yan, pwede na to siguro. Check ko na lang yung ATF after natin ma-check yung code kung may code pa. Check natin. So wala na siyang code. Nawala na rin yung check engine mga katropa. Sigurado yan, pag off yan babalik. So try natin i-off, i-park muna natin, tapos off natin, tapos start natin ulit. Tignan natin kung nababalik. Diba nandiyan pa mga katropa. So yan yung i-reset natin ng manually mga katropa. So meron tayong ano dyan,
paraan para ma-delete natin yan mga katropa. Yan yung check engine nandyan oh, yan oh, bumalik oh. So follow nyo na lang mga katropa para makita nyo kung paano natin i-delete yan ng manually.